Kabilang ang 2 tubong Pangasinan sa mga OFW na nasawi sa nangyaring sunog sa Kuwait. Yan ang tinutukan ni Joan Punsoy. Kasama ng kapatid ko, masakit para sa akin. Masakit dahil nabigla nga kami. Tapos hindi pa ako makapaniwala. Hinintay ko pa na mapan yung balita para ma-confirm ko na talagang patay na siya. Emosyonal ang mga kapatid ni Jesus Lopez, isa sa 3 OFW na nasawi sa Kuwait mula sa barangay Barakbak, Umingan, Pangasinan. Nito lang Miyerkules, June 12, tumawag si Jesus sa kanyang pamilya pero biglang naputol. Umusbong na pala ang sunog sa tinitirhang kondo. Nasawi siya sa suffocation. Hindi naman po sinabi nung una na patay na po. Bago nagpumilit po yung mama ko na gano'n na kung stable yung mister ko, ba't di pa natawag o chat man lang. Yung pala, patay na pala. Pilit na tinatanggap ni Cleofas ang sinapit ng kanyang asawa. Sobrang sakit po talaga kasi siya lang talaga yung inaasahan namin sa lahat-lahat ng bagay, sa mga pinansyal, siya lahat-lahat. Magpipitong taon ng OFW si Jesus. Huli siyang umuwi sa Pilipinas noong Abril pero bumalik din agad noong Mayo. Uuwi rin siya dapat sa Disyembre para sa kanilang family reunion. Nakatutok din ang Migrant Desk Office ng Mangaldan, Pangasinan sa pangangailangan ng pamilya ni Engineer Edwin Petilla ng Barangay Talugtog. Kasama rin si Petilla sa mga OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait. Posibleng abutin ng 2 linggo bago maiuwi sa bansa ang 11 nasawing OFW. Andyan kami na tabi sa kanila hanggang sa pagpunta sa regional office sa DMW para ma-assist po namin sila kung kinakailangan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Petilla hanggat hindi pa naiuuwi ang bangkay ng kaanak. Huling nagbakasyon sa Pilipinas si Petilla noong November 2023 pero bumalik din sa Kuwait noong February 2024. Joan Punsoy, One North, Central Luzon.